Rawan usab sa Katolikong simbahan ginabalaan usab kini. Ginabalaan sab base sa Levitico kapitulo 10 nag-ingon diri nga ilhon ninyo ang kalainan sa balaan ug sa dili balaan ug ang kalainan sa hugaw ug sa dili hugaw. So sa ato pa diay naay balaan ug napoy dili balaan. Anong nabalaan man ning ato ang mga rebulto sa atong mga kasantusan ng mga apostoles alang sa Katolikong simbahan? Kay tungod na ang tag-iya sa ilang gilarawanan usa man sab kabalaan nga tao. So muna mga kaigsuonan, og ato pong basahon kini sa kaalam sa SGs nga kining balaang mga butang o kun inyo kining atimanon sa paagi nga balaan, kamo mismo isipon nga balaan. Kung makakaton kamo niining pagtulun-ana, makahimo kamo pagpanalipod sa inyong kaugalingon sa adlaw sa hukom. So pagkanindot day mga kaigsuonan nga kung magbutang tag respeto o ato ang tagaan og importansya ang mga butang balaan makapanalipod din sa ato ang sarili sa pag-abot sa hukom. Karon mga kaigsuonan, daghan man gyapon tag mga kaubanan sa gawas sa simbahang Katoliko nga nagatuligsa sa itong mga rebulto nga bawal lagi daw kuno. Bawal ba daw kuno ang rebulto? Ngano ang Katoliko daw kuno na may mga rebulto nga Diyos man daw na. So mo na pinakabugat ug pinakasakit nga pasangil simbahang Katoliko. So karon atong tukyon kung gibawal ba gyud ang rebulto. Kung gibawal ba gyud ang rebulto o larawan, wala ang tatay mabasa sa Biblia nga nagpahimo ang atong Ginoo og rebulto o mga larawan kung gibawal pa. So atong makita sa Exodus kapitulo 25:18 nagipahimo sa gipahimo og kirubin si Moises. Ang nagsugo saya ang ato ang Ginoo. Kining sa Numeros kapitulo 21 bersikulo 8, bitin gani ang gipahimo ka Moises. Imagine niyo na bitin gani. Gitukod gani ang bitin nga rebulto unsa pa ang atong mga kasantusan o rebulto sa atong mga kaapostolisan, ilabi na sa larawan o rebulto sa atong Ginoong Hesus ug sa atong inahan nga si Santa Maria. Sa unang hari, kapitulo 6, versikulo 23, naghimo og rebulto si Salomon. Kung unsa kagamay ang gihimo nga rebulto ni Moises, mao pod kidako ang gihimo nga rebulto ni Salomon. Upat ka metros ug tunga ang kahabugon sa iyang gihimo nga rebulto. So perting dako ano? Og diri usab sa Ezekiel 41, kapitulo 41, versikulo 17 hangtod sa 21. Na puno og larawan ang templo sa Dios. O karon mga kaigsuonan, proud kay ko nga ang simbahang Katoliko ang naka-apil o nakabuhat ana. Daghan na puno og kuan larawan. Mao bitaw na usay na ako'y kaistorya sa GC nga gisaway ang amuang tuang simbahang Katoliko kay puro lagi daw larawan. Unya kay nag-ingon man nga ang larawan sa Dios ang templo sa Dios puno og larawan. Ang katubang simbahan sa itong mga kaigsuonan sa gawas sa Katoliko, naabay larawan ng ilang simbahan. Naabay mga larawan sa kirubin o sa mga kahoy nga palmera. Kaya ang templo daw sa Ginoo, puno maglarawan. So, ako nakita nga ang Katoliko gyud mo naghimo ani nga mga makita po sa Biblia nga ang templo din sa Dios kinahanglan daghan og larawan. Nagmatter ko sa building sa karang simbahan dili sa lawas nato. O karon diri usab sa ikaduhang hari. Diri mabasa sa ikaduhang hari kapitulo 23 bersikulo 15-18 istorya kini about ni Haring Osias. Nagisugo sa tong Ginoo nga bungkagon ang lungsod sa Betel, kaya ang lungsod sa Betel nagsimba-simba na mga Dios-Dios. Sa iyang pagpamungkag pati ang mga bukog nga gilubong ni atong lugar gipangkaalot pa gyud ni Hari Osias kay ipanghugaw-hugawan kay sumala lagi sa sugo sa Ginoo. Karon nakita niya ang isa ka bukid nga adunay monumento. Nangutana siya sa tagalidto. Ningon ang tagalidto nga monumento kana sa usa ka propeta sa atong Ginoo nga maoy nagtagna sa imong gibuhat karon. Unsa gitubag ni Haring Osias? Ningon siya, ayaw ninyo kana hilabte. Ni ayaw ninyo kaluta ang iyang bukog. So klaro kay mga kaigsuonan nga naadi ay mga rebulto o larawan, monumento unsa pa diha nga mga wala gi apil og bungkag. So sa ato pa dili day tanan bawal.
na may mga ribulto nga wala bungkaga kay kung nisupak pa si Haring Uzias sa sugo sa Ginoo nga pamungkagong tanan, kung gisupak pa para sa Ginoo, kung gisupak pa siya ni Haring Uzias, gitunglo na unta siya. Nya kay wala man bungkaga ni Haring Uzias sa monumento sa propeta sa Ginoo. So nagpasabot nga doon na day mga ribulto nga gitugot. So karon kining sa atuwa po lagi nga hilig po ta mo tan-aw og mga YouTube, no? Na ako'y nakita sa YouTube, usa ka pastora nga nagtestimony nga na-convert into Catholic. Sila di ay mga kaigsunan na to gawa sa Katoliko, na di po mga kaigsunan nga naga-celebrate po do Christmas. Karon naapod sila ibilin. Ang problema lang silang bilin mga kaigsunan, na ay Baby Jesus, na ay Saint Joseph, pero walay Mama Mary. Na ay mga hayop, pero wala si Santa Maria. Oo, nag-celebrate sila o Christmas, mo na ang ilang bilin, wala si Santa Maria. Karon, kung imong tanaw ng ilang bilin, kisa may nanganak ng batang Jesus, wala man ang inahan. Man na siya mutotoy, lisod po dito sa mga mananap na nagpalibot sa iya. Ang rason sa pastora, nga nung wala nila gibutangan og Santa Maria, kaya kung butangan daw nila Santa Maria, mahimo na daw silang Katoliko. Sa ato paglabi nila pagdumot no ka Santa Maria. Basta reliyon na bro. Hindi na nato istorya kaya isod po magkapasakit at itong igsoon. Pero ato ba hinumduman mga kaigsuunan na sa simbahan Katoliko ang nagdumot kay Santa Maria mao tong kaliwat sa yawa. Nya karon ato na ni padayon natong istorya. Ang kaning pinaka-highlights karon dire nga ang ato daw kunong mga ribulto ihimo daw natog mga Dios-Dios. Mao ning pinakabugat yun. Mauning giistorya sa ako atong isa ka pastor sa Saksi ni Jehovah katong time nga nahimo pa kong naapil ko sa ilang pundok nga nagdios-dios lagi daw kuno ang Katoliko. Nya karon iyang gusto niya ipalabay o ipabungkag ang cross ni Ginoong Hesus nga naa siya ang nato ribulto ng dupa. Asya nga sis, kaya ako mamamayang istorya. Bungkagan niyo na yung ribulto sis kundi ilabay kay Dios man na, bawal man na, tungluhon mo na. Ningon po ko mama, ikaw nalay bungkag pastor. Ningon pastor, ayaw lang ko, suguha pa bungkag ana. Ana, po ko mama, ayaw saan mo na ko ni pastor. Ihatag lang siyang silingan. Ala po ng pastor. Sa akong una-una karon, kung makatunglo di ay ang naay mga Dios-Dios alang kanila, ano iya pahatag man niya sa silingan. So sa to pang silingan niya ipatunglo. Kaya gusto niya luwason ng ako ang pamilya, ipatunglo niya ang uman. Kaya ito man niya ipahatag. So pait kayo mga kaigsuuna, no? So karon dire, sa unsang pamaagi ang usa ka butang mahimong Dios-Dios. Sa unsang pamaagi. Naay mga debate nga moingon nga nagdios-dios lagi daw kuno ang Katoliko. Nya karon moingon pong Katoliko, o sige, tagaay kog dokumento nga nag-ingon ang simbahan Katoliko nga ang among ribulto mo'y Dios-Dios. Di ba? Usay makita nato na sa mga kuan, sa mga debate. Pero sa unsang pamaagi day mahimong Dios-Dios sa mga ribulto. Atong nabasahan ako diri sa Exodus kapitulo 32 bersikulo 4. Diri nagingon, gidawat niya ang mga aryos o gitunaw kini o gibubo ang bulawan ngadto sa hulmahan. Pinaagi niini nahimo ang usa ka nating baka. Ang mga tawo mingon, Israel, mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. So sa ato pa, ang usa ka butang mahimo na siyang Dios-Dios kung adunay deklarasyon sa usa ka tawo, ya sundan po siya mga membro. Kung mo declare ganita nga kani Dios-Dios nato ni, ya sundan po. Mao na siya pag Dios-Dios. Or halimbawa, kining kahoy itong palibot karon, ay usa ka tawo mo kalit laga ko sana, moingon na diya nga, o kining kahoy mo niya tong Dios-Dios. O nya sundan po siya ang mga ginsakupan, mahimo ginang Dios-Dios. Kay mo na may lang gyampo, imbes nga ang ampo nga ihatag sa amahan nga magbubuhat, ihatag naman nila sa kahoy. Mao nay deklarasyon nga nakita po nato diri sa Exodus kapitulo 32 bersikulo 4. Usay po maglibog po ko kini atong mga ako naga-apil-apil man po kog mga GC mga debate kay GC lang kay og maapiki ko magapangukay pa man ko sa mga kape no. Dili man aktual ba. Oh. Makaingon po ko sa mga kaigsuunan po nato nga labaw po ni mura po ni sila Ginoo. Kay kung makampo lagi daw kuno tag ribulto, tubangan nagampo na ta sa ribulto. Kung nagampo daw kuno ta nga tubangan sa ribulto, nagampo na ta sa ribulto. Kinsam day ni sila nga nakabaluman sa gisulti sa to kasing-kasing.
Ilahabang nakita ang sulod sa tong kasing-kasing o gunahuna. O sige, mag-istorya sa ta. Na ako yung istorya sa inyo, paambit. Na ako naibalan nga istorya nga isa ka mag-asawa nga nagpuyo sa isa sa probinsya sa tuang Pilipinas. Karon kay ni abroad man ang asawa. Nya ang asawa wala na ni uli, siguro nakakita ni kurto kulag kadidang ito sa gawas no. Karon sa diyan nagtrabaho ang bana, perti na yung mingawa sa bana kay guwapa gud daw kay ito yung asawa. Karon ikuha siya sa larawan siyang asawa. Ikuha niya. Ya pang istorya nga mingaw lagi daw siya sa iyang asawa. Pagahuman gihalukan niya ang iyang picture siyang asawa, yang gihalukan. Pagahuman iyang gitapion sa dughan niya duol siyang kasing-kasing. Nya namulong siya sa langit nga karon sa pamang taon ka mo balik day gimingaw na kay kunimo. So mo to siyang istorya karon ang pangutana. Ang paghalok ba sa usa ka bana sa picture siyang asawa o pagakos ba ana nga picture siyang asawa nagpasabot na bana nga ang picture lang siyang asawa ang gihigugma sa lalaki o sa bana nga kumubalik ang iyang asawa dili na niya dawaton ginahigugma na siya sa picture. Ingana ba ang pagsabot nga nakita sa uban? Ang tubag dili no? Dili gyud. Kay kung mubalik ka nitong asawa, siyempre dawaton gyud mo na ang asawa. Mas labay pa nimo tong picture kaysa sa imong asawa. Kami nga mga Katoliko, magampo mi atubangan sa Ribolto, atubangan sa krus, atubangan sa tong Mama Mary nga Ribolto. Magluhod ni, magdupa. Pero kung kuhaon ninyo na sa mga atubangan, makapadayon gyapon may pagampo. Kaya nga naman, wala man mi nagampuan ng mga Ribolto, kabalo man mi ana. Kaya nga mo ang pagampo, dito ginapadong sa to ang Dios magbubuhat. Kana manggod sila, nagapahinumdum na sila sa tuwa sa mga himaya, mga grasya sa Ginoo. Pero ayaw ituring nga kana nga Ribolto mauna ang imong Ginoo. Kung nagtuo sila nga kana Dios isa ra ibot pasabot ana. Ang katong nagtuo nga Dios na, mao ra po to na Dios. Sila ra po na Dios niya na. So muna siya mga kaigsuonan no. Unya karon kining pagluhod. Kay nagluhod lagi daw kuno ta sa atubangan sa Ribolto. Unya karon kay si Josue nga mabasa nato diri sa librong Josue kapitulo 7 bersikulo 6 nga nagpatira pa man si Josue tibok adlaw. Sa atubangan sa mga kirubin, atubangan sa Ribolto sa kirubin, atubangan sa kasabutan. Nagluhod man, buot ba'y pasabutan na, nagampo po siya sa kasabutan o sa kirubin. Dili mo po guro mga kaigsuunan kay ang iyang giampuan magyud na usa mo guni siya ka propeta nga nagaalagad gyud sa Ginoo. So sa ato pa ang pagluhod di ay dili na siya basihan no nga nagampo ta sa usa ka Ribolto. Nya diri po sa Salmo kapitulo 99 bersikulo 5. Simbaha ang Ginoo, atubangan siyang trono. Atubangan siyang trono. Nganong wala naman lang niingon nga simbaha ang Ginoo, atubangan niya. O niingon pa simbaha ang Ginoo, atubangan sa iyang trono. So sa to pa kini diya atong Ginoo nagagamit og mga butang. Nagagamit og mga tao o butang aron sa pagpadayag sa iyang himaya, grasya o kita pod dapat pod motuo pod ta ana. Pero ayaw yung tuuhi nga katong iyang gigamit mao na to siya, mao na tong Ginoo. Kaya mag Dios naman ta ana. Munang karong mga kahaponon karong hapon ng mga kaigsuunan. Daghang salamat di ay po sa pag-imbitar sa mua ni Bro Osol. Daghang salamat nga na-experience na mo dire. O katulang sa karong hapon, daghang salamat. O kinsay mong utana, sige pangutana pero nahinay lang ha. Okay bro, si Bro Ray. Suso no? Ang atong umabot nga kauban na gyud sa Catholic Defenders pohon no kalayan. Ay bro. Diyo pag ulit kaya maiuna maulahi. Ay una. Dito mo biya si Bro dito sa iyang pagpangutanan. Bro. Okay na ato ra ning inday-indayon. Ang pangutanan nako amo koy problema sa kang Moises kay sugo man siya no. Sa inyo lang ang pangutanan nako naabay balaod si Kristo nga magbutang mo anang mga larawan nga San Vicente. Munay akong ipangita mga santo ninyo. Naabay balaod si Kristo nga nagsugo nga ibutang ninyo sa simbahan kana nga mga larawan. So tubaga. Daghang salamat sa tubag. Sa tubag sa pangutana diay naratol man dayon. First time nako nga makadawat og pangutana. Ang pangutana ni Brad, kung naa ba daw sa Biblia mabasa nga maghimo tag mga larawan. Nagsugo si Kristo
nga maghimo tag larawan sa Biblia. Mabasa ba daw? Ako di ko magduduwa pagtubag nga walay mabasa. Wala gyud mabasa ana. Kay kana magun nga panghitabo dugay na og isa pa kung litra por litra ang atong basihan. Daghan ang mga wala masulat sa Biblia. So dili gyud ta ana ka kuan nga tanan-tanan litra por litra kay nagingon gani ang Biblia nga kung isulat daw niya tanan dili gani daw maigos tibuok kalibutan ang sinulat. So mao to bro, salamat. Mo pala pa ko sinalan. Okay. Inyong gigamit katong sa Exodo nga si Moises gisugo. Sa gikaingon ko na wa may problema to kay gisugo man to. Nya kamo lang unya admitado man ka nga way mabasa nga nagsugo si Kristo. So kinsa mang order na inyong gisunod. Naapaday mo ilaing Ginoong yung gisunod ninyo? Ha? Naapabay lain kay wa man nagsugo si Kristo. Naamoy laing Ginoo siguro. O sige, daghang salamat no. Murag nadut-andutan ko gamay la. Pero challenge ni, dapat i-accept na to ni kay sa akong pagkabalo kung mabasa yata na to sa 1 Timothy 3:15 ang simbahang haligi og sukaranan sa kamaturan. So dapat dili ta mahadlok no manubag. Kung so ito yung pangaptan yun, wala na minok ko. Nabay nagsugo bro. Nabay nag Di, admitado naman ka nga si Kristo wala magsugo ninyo, ana. So, kung ngayon ko nga, kinsa man nga Ginoo, wala po kay kasulti, sa ito pa, nagbuot-buot ra mo. Okay, salamat. Kung atong mabasa sa Mateo 16:19 nga, kung tama ko, Mateo 16:19 nga nag-ingon ang atong Ginoo kay San Pedro, ang imong itugot sa yuta, itugot sa langit, o itugot, ang dili nimo itugot sa yuta, itugot nimo sa langit. Klaro nga authority, nga kung unsay buhaton ni San Pedro, maupoy itugot sa langit. Karon si San Pedro, ang atong gituuhan, unang pope sa Katolika nga simbahan. O kana nga mga authorization, authority, power, iya kanang gi pasa usab sa mga sumusunod kaniya. So kining paghimo og ribulto, pagtugot man ni sa simbahan, wala nagpasabot nga naay laing Ginoo. Ang atong kuanani ang authority nga ang simbahan mo'y nagtugot sa mga ani nga ribulto. Wala po siya nagbawal ani nga mga ribulto kay kung gibawal pali mo po nato makita sa sulod. Bro, magnapa kay paluwa bro. Nasayod ba ka nga si Pedro Judio dili Romano? Naibalo ka wala? Si Pedro Judio, murag wala pa ko ka-search na bro. So si Pedro dili to siya Romano Katoliko kay wa man tay mabasa. O gihatagan siya ga authority para ra pud to sa mga Hudiyo pud nga kauban niya, wa may labot. Okay, salamat bro. Thank you sa imong pangutana no. Ikso na kay mo gani. Kay si bro nito nagtuo siguro nga no. Okay, bro. Si San Pedro mga igsoon, walay problema unsay iyahang kanabang gitawag nato. Unsa ang iyahang sani? Pilipino ba siya? Amerikano ba siya? Ang pinakanindot nga tubag og pangutana sa tubag sa mga pangutana, si San Pedro nga gitagaan sa Dios og authority, sumala pa sa San Mateo 16:18-19, tukuron ko akong simbahan. Og ang mong simbahan gitagaan og gahom. Matod pa ni Kristo, ihatag ko kanimo Pedro ang gahom sa pagdili og pagtugot. But pasabot, ang simbahan nga gitukod ni Kristo dunay gahom sa pagdili og sa pagtugot. Busa ginamit ang gahom nga gihatag ni Jesus diya sa mong simbahan sa gahom sa pagdili og pagtugot ang simbahang Romano Katoliko nga mo'y simbahan nga gitukod ni Kristo o gipasakupan ni San Pedro dunay gahom mumando sa pagbuhat og mga ribulto. Si San Pedro asa man siya nasakop. Unsay simbahan ang gipasakupan ni San Pedro? Walay lain ang simbahang Katoliko nga naman asa man karon nabilog si San Pedro. Asa man ang larawan ni San Pedro? Asa man gilubog si San Pedro nga simbahan? Sa Romano Katoliko. Busa si San Pedro Katoliko. Bahala kung sa iyang
ingon siya nga nagpasakop daw si Pedro. Sakop, dili na pasakop. Unya dili din siya pangulo. Sakop ra. Asa may tinuod ana, pangulo o sakop? Ang akong pag-ingon, sakop, wala nagpasakop kung dili. Nasakop si San Pedro sa simbahan ko ta Katoliko. Kaya ang simbahang Romano Katoliko, Siya makay-leader. mao gani si San Pedro na himong leader tungod na ni Kristo. San Juan kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto sa 17. Pedro, gimahal mo ba ako? Oo, Ginoo, atiman na ang ako makarero. Diha niya ng punto, gihatag sa Dios ang authority sa pag-atiman sa iyahang mga katawhan. Og ang maong karnero ngayon, dili na mga karnero nga mukaon og mga kanabang sagbot. Salmo kapitulo 79 versikulo 13, kami ang imong mga katawhan, ang karnero sa imong panon. Kanang maong karnero nga gisgutan diha ni Kristo, mao na ang iyang simbahan. Dil, warag tama na ko dil kay aron mamalik sila ba? Okay, salamat bro. Nindot ang pangutana pero okay bro. So napaisa na kong kauban, muhatag og pambit. Okay, so mga igsoon, usbon ako ha. Ang simbahang Katoliko mao gayud ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Bisan pag dili to mo tanaw history. Nga naman tungod kay si San Pedro mao ang kaistorya ni Kristo sa pagtukod niya og simbahan. Ikaw si Simon Pedro, ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan. Kinsa iya kaistorya ni Kristo? Si San Pedro. Unya karon ang pangutana, asa man karon na membro si San Pedro sa ilahang simbahan? Ngadto ba sa mga Protestante? Wala. Asa siya na membro karon? Diha sa simbahang Romano Katoliko. Busa ang simbahang Katoliko mao gayud ang simbahan nga gitukod ni Jesucristo. Amen. Okay. Mao na to tanan ang mga kamaturan Pastor, sa may pastor, hapon pastor. tanan. Isa po sa pangutana ni katong Pastor Lito nga si San Pedro sakop. Sakop lang daw siya. Sumusunod, dili siya leader. Ingon ani manggod ang nahitabo sa leadership sa simbahan. Kinihanglan na siya sa pagtugot o pagdala kanang ang mga leaders gipadala na siya gisugo sa Dios. Walay simbahan nga nakahimo ani. Diha ra na nato makita sa simbahang Katoliko nga ang tanang mga pangulo o leaders puro na siya gi-appoint sa Dios personally. Dili appointment nga adunay mediation. Direct ang pagka-appoint sa Dios sa mga leader sa simbahang Katoliko. Pananglitan, sa panahon sa Old Testament, tanan-tanan nga mga propeta gitudlo na gi-assign na sa Dios sa ilang mga respective nga assignment. Sunod, nagpadayon na siya gikan sa Dios ang pulong matos propeta ngadto sa katawhan kay ngano ang mga propeta mauman ang maghatag og interpretasyon. Ikaduha, ang pinaka-importante nga leader sa simbahang Katoliko o sa katawhan sa Dios, tinuod nga katawhan sa Dios, mabasa nato ni diri sa Malakyas 2:7 na nagaingon ang Dios, kung gusto ninyo masayran ang mga kamatuoran bahin sa akong lagda, bahin sa akong gugma, sa akong katuyuan, sa akong mga misteryo ug uban pa, adto mo sa akong pare pakigsayod kay siya mo akong gihatagan og katungod. Asa niya gihatag ang katungod sa interpretasyon? Pare. Walay pastor. Sunod, nagpadayon na siya. Ang pare, gikan sa panahon ni Malakyas, ang katapusang pare sa mga Hudiyo, mao si kanang Kaypas. Gamabasa na to sa San Mateo 26:57. Siya ang katapusang Hudiyo. Siya ang katapusang pare sa Hudiyo nga gi-accuse na sa mga Protestante nga mao'y nagpatay kay Ginoong Jesucristo. Tama na siya. Ang atong kuan diha og kanang matter ang pagtudlo or authority nga gihatag sa iyang leadership.
Ikaduha, sa San Mateo 23:2 nagaingon dito, nga adunay katungod paghubad sa balaod sa Dios, mao ang mga magtutudlo sa balaod nga mao ang mga kaparian sa Hudiyo. Sa New Testament, unsay giingon ni Ginoong Hesukristo? Gikan kay Ginoong Hesukristo, nagpili siya 12 ka apostoles, nga mabasa nato diha sa San Lucas 6:12. Nagpili si Ginoong Hesukristo og 12 ka apostoles og atong matngunan nga si Ginoong Hesukristo usa ka pangulong pari. So gipili niya 12 ka apostoles og kini iyang gipadala. Unsa iyang sulti? Sa San Juan 20:21 ngadto 23, nag-ingon si Ginoong Hesukristo, Pedro, sa samang paagi nga ako gipadala sa Amahan, kamo usab akong ipadala. So authority na sa leadership sa simbahang Katoliko. Unya diya sa mga apostoles, dili mahimo nga si Ginoong Hesukristo mahimong pangulong pari nga wala kay sakop. Dili na pwede, naagid kay mga sakop anak ng mga pari. Kung mahimo kang pangulong pari, naagid kay sumusunod. Mao na nga si San Pedro, leader sa katauhan sa simbahang Katoliko after ni Ginoong Hesukristo. Naa pa, San Juan 21:15 ngadto sa 17. Unsay gisulti ni Ginoong Hesukristo? Pedro, gihigugma mo ba ako? Nabasa ninyo na. Tanang mga pundok, tanang mga sikta, tanang mga pastor o mga protestante na self-acclaim, nabasa nila na. Tanawan ninyo ang dialogue, tanawan ninyo ang implication, i-analyze ninyo. Unsay gisulti ni Ginoong Hesukristo? Pedro, gihigugma mo ba ako? Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Pakana ang akong mga karnero. Pila ka beses? Tulo to ba? Ikaduha, maingon si Pedro. Asi Ginoong Hesukristo, Pedro, gihigugma mo ba ako? Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Pakana o atimana ang akong mga karnero. Sa ikatulo nga bahin, nag-ingon si Ginoong Hesukristo, Pedro, gihigugma mo ba ako? Oo, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Pakana atimana ang akong mga karnero. So klaro nga ang General Administrator sa simbahan nga gitukod ni Ginoong Hesukristo diha sa San Mateo 16:18 didto sa Jerusalem, sa buhi pa siya, si Pedro ang gihatagan niya og katungod pagdumala niini after nga dili na makita ang iyang physical diri sa yuta kay misaka naman siya sa langit. Karon, unsa ang epekto ani? Dako ning epekto kay wala gipadumala ni Ginoong Hesukristo ang katawhan niya ngadto sa mga Jehovah's Witnesses. Unay kamatuoran, wala niya gipadala sa iglesia ni Kristo. Wala niya gihatag ang katungod sa mga Jehovah's Witnesses, sa mga Sabadista, sa tanang pundok. Wala niya gihatag ang authority. Asa niya gihatag? Diha kay San Pedro. Mao na nga si San Pedro maoy nagsunod o nagrepresentar sa kinatibuk-an nga obligasyon ni Ginoong Hesukristo diha sa simbahan, mahitungod sa atong kaluwasan. So walay pastor, nabay pastor anang panahon na wala. Mga apostoles nga tinudloan. San Juan 15:16. Nag-ingon si San Pablo nga ako mualagad sa atong Ginoong Hesukristo isip usa ka pari. Walay nag-ingon sa mga apostoles nga sila pastor. So mao nay atong timan-an nga walay pastor nga gitudlo ang Dios aron magdumala sa iyang katawhan. Mao na nga makita nato karon, ma-analyze nato karon og ang reality ingon ani. Ang pundok nga walay pari dili na katawhan sa Dios. Mao na ang labing klaro. Ang sunod nako nga tubag katong bahin sa larawan nga nag-ingon nga naabay ka ng sugo si Ginoong Hesukristo aron nga
maghimo o maggamit aning mga larawan. Ang tubag ni bro kining walay mabasa. Ingon ani, posible nga tama to yang ingon nga San Juan 21:25 nga daghan ang wala masulat. Pero kini ang isa ka butang nga mahatagan nato kanang emphasis. Kay ang 1 Hari 6:23 bahin sa larawan, ang Dios mo may nagsugoan ng larawan nga maghimo. Wala man na dili man absoluto. Mali man ning pamaagi sa mga protestante maingon nga ang larawan Dios dili na mao. Usa na siya kakanang accusation. Dili na siya reklamo. Accusation na siya. Motong gitubag ni Bro Reganiha nga kahibalo ba ni mga protestante sa akong kasing-kasing? Ang tinuod din ha, ang larawan Dios ang nagsugo kay Bisalil. Exodus 35:30 ngadto 35. Iyang gihatagan si Bisalil og kaalam aron magkulit sa mga larawan. So tanang mga protestante kung naaman dire kini atoa doctrinal education man basahan ninyo na i-refer og sayop bako. Karon kung ang Dios mo ay nagsugo nga himuon ang larawan, ngano man nga kining mga pastor mo against man ani, so diha na nato ma-apply nga ang katawhan sa Dios ilalom sa pari o ilalom usab sa kining identity sa larawan. Kay nga naman 1 Hari 6:23 ngadto sa 30 nagaingon dito nga halopi butangi og larawan ang tibuok templo. Unsa man ang templo mao na ang simbahanan sa mga Hudiyo sa unang panahon. Butangi halopi og nakalain-laing larawan ang templo og ang templo na puno sa larawan gikan sa kisame, sa bongbong, sa flooring og sa gawas. Karon kay puno man siya larawan, bisag asa ka mo atubang ato mag-ampo, bisan pag moana ka na ay larawan sa flooring. Muhangad man ka na ay larawan dito. Driskilid na ay larawan. Busa dili ni tama ang accusation sa mga protestante nga moingon nga kita naga-Dios. Kay ang Dios naaman sa 1 Korinto 8:4. Kaingon din na ang Dios dili tinuod nga Dios. Nya nganong i-accuse man nila sa simbang Katoliko nga nag-Dios ta. Nga klaro man ang mensahe diha. Klaro man ang pamahayag ni Ginoong Kristo nga ang Dios dili tinuod nga Dios unya imong himuon nga Dios. Natoy example si Brad Ray nga gihatag kaniha katong sa panahon ni kanang Moses. Kay sa panahon ni Moses naay hitabo dito nga pagsaka niya ngadto sa Mount Sinai 40 ka adlaw nagbagolbol ang mga Israelita kinsa maning tawhana wa man ta kaila og kinsa niyang Dios bayaan man ta diri sa gutom. Si Aaron mo ay gipili nga pari atong panahona. So ang mga katawhan nagdemand kay Aaron nga himuan sila Dios. Kay wala sila nakaila sa tinuod nga Dios. So unsay gihimo ni Aaron? Gikuha niya ta ng mga alahas, gold, silver o copper. Gitunaw, gihimo nga baka. Munang gitawag dito og nating baka. Pagkahuman ato, naghimo si Aaron og public declaration. Maingon siya nga, katawhan sa Israel, kini maoy atong Dios ang katong nating baka. So kadkaron kini mo'y atong Dios. Unsa may gitubag sa mga katawhan? Oo, mao na ang atong Dios. So naay kanang public presentation og naay public acceptance aron mahimo ang Dios. Usa kamong tanan nga naminaw diri karon. Usba ninyo ang inyong kanang nadungog sa mga laing pundok nga mag-ingon nga ang mga Katoliko naga-Dios sa larawan. Ang larawan, mga kinulit na siya, nga mga butang.
kinulit sa bato, kinulit sa kanang tingga, sa papel, nga mga butang or mga persona. So, mabalik ta dito sa 1 sa 23-29 nga napuno ang templo og larawan. So, katong mga hitabo dito, pag-abot diri sa New Testament, tinuod nga walay balaod, nga gihimo ang Dios, pero silent. Kay nga naman, ang mga kerubim o katong larawan, wala man to gikuan sa Dios, wala man to dili sa Dios. Pwede gamiton yun to diri sa New Testament. Ang proof na to ni Ana, nga dili dautan ang larawan o gitugot sa Dios, kay ang Hebro 9:5 nagaingon man dito, nga ang kerubim nga larawan, nagrepresentar sa himaya sa Dios. O niya, asa may Diyos diha, mag-ingon ka kang Diyos iya na ni Satanas. Nagdumala, naghatag, nagpahibalo, nga ang kanang larawan sa kerubim, presensya na siya sa Diyos. Nganong dauton man na sa mga laing pudok. So atong timan-ana, nga ang katawhan nga walay pari, dili na katawhan sa Diyos. Ang templo nga walay larawan, dili na siya mahimo nga templo. Mao na ang atong ang simbahan sa simbahang Katoliko, dagko kayo mga larawan. Kay tungod gitugot na sa Dios. Tama man tong gisaysay diri ganiha nga kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. Ug unsay idili ninyo dinhi sa yuta, idili usab ngadto sa langit. So kini usa ni siya ka kanang authority nga bas or lapad kaayo, lalom kaayo. Kay nga naman, ang leadership o ang decision making sa simbahang Katoliko, pwede makahimo og decision bahin sa purgatorio, pwede makahimo og decision ngadto sa langit, o pwede makahimo og decision ngadto sa impyerno. Dawaton ba sa Dios? Oo. Kay naa may pre-approval. Tanawan ninyo ng pamulong sa Dios. Ang tanan nga inyong itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. Ang tanan nga inyong idili sa yuta, itugot ngadto sa langit. Ang simbahang Katoliko, wala pa'y nahimo nga desisyon alang sa kayuhan sa katawan sa Dios, pero aduna nay approval. Gitawag na siyang pre-approval. So ang Dios gahulat lang kung unsay idikta o unsay kanang desisyon sa simbahang Katoliko o kana tanan valid. Busa ang tanan nga teaching sa simbahang Katoliko, aduna na siya'y kanang pagtugot sa sa kanang Dios Amahan, Anak o Espiritu Santo. Sa katapusan, kinsa may gihatagan sa Dios sa laing paagi gawas kay San Pedro. Sa San Mateo 28:19-20 nag-ingon ang Ginoo, panlakaw na kamo sa tanang nasod tibuok kalibutan, himuha sila nga akong mga tinun-an, o bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa Espiritu Santo, o tudloe sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Naabay pastor atong panahon na? Wala. Kinsay gihatagan og katungod nga magbunyag? Pari. Kinsay gihatagan katungod sa Dios nga magtudlo sa kaluwasan, sa hingpit nga kaluwasan? Mga pari og mga Katoliko. Kay ngano man dito sa 19 nag-ingon siya, tudloe sila sa tanan nga akong gitudlo kaninyo. Asa man gihatag sa Dios ang tanang kamatuoran? Diha sa simbahang Katoliko. Tungod aning 1 Timoteo 3:15-17 nga nagaingon, Timoteo, kung malangan ako, ingon ni San Pablo, mahibaluan unta nimo unsa magkinabuhi sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia, ang sukaranan o haligi sa kamatuoran. So asa magikan ang kamatuoran? Diha sa simbahang Katoliko nga gitukod ni Ginoo sa Kristo. Wala sa laing pundok, naara sa simbahan, dili sila makahatag og kanang kamatuoran tungod kay naa sila sa state of transgression in general.
state of transgression in general, mauna ang gitawag nato nga pagsupa. Tanawan ninyo, diha sa bunyag nag-ingon sa Ginoong Hesukristo, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo nga bunyagan ang tanang tao. Unsay gihimo sa mga protestante? Dili nila bunyagan ang bata. Kay wala daw buot. Unsay nahitabo ani? Paglapas man na sa kasuguan sa Dios. Mangutan nata kung ang bata tao dili. Di po sila motubag. Ay ingon ang Dios nga paghimo og larawan. Unsa may giingon sa laing mga pundok? Dios, ang Katoliko nag-Dios. So mauna mga kaigsunan nga ang kulang lang nato sa simbahang Katoliko nga mga membro, mag-study, tanawan ninyo ng mga pastors karon sa nagkalain-laing pundok, Islam. Mga edukado na sila nga nag-examine sa husto nga procedure pagsabot sa mga teaching ni Ginoong Hesukristo. Daghan ang nagkuan kining nagpasakop karon sa simbahang Katoliko. Tungod ana, kita atong mga membro daghan ang makuha sa laing pundok kay wala man gud tay study. Di man pud ta magbukas og Biblia. Natay Biblia, mapuno man pud og bukbok kay tuala ibutang sa daplin. Ang Biblia sa kanang mga protestante manimaho kog ilok kay permi sipiton. So, ang akong encouragement, maprotestante man ka o Katoliko, basa sa mga hustong referensya. Kay base maabot panahon, di ta kahibalo, ang kamatayan mo abot sa walay insaktong oras. Onya, og naata sa state of transgression. O ito giingon ni Bro Regan niya. Kung naata sa state of transgression, imposible makasunod ta sa langit. Okay, manginaot ko nga katong gisaysay ni Chris og sa leadership sa simbahang Katoliko ato untang nasaysay maayo. Walay lain nga gihatagan ang Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo sa katungod aron magdumala sa iyang katawhan ug ang pagtulon-an sa kanang kaluwasan gawas sa mga kaparian. Daghang salamat kaninyong tanan. Okay. O niya nga mo ang interim president sa Catholic Defenders sa Pichik chapter, no? Si Bro Nelton Panisa. So mga igsoon, napa ko isa ka igsoon nga mo graduate ay pod karon pong September 9, no? Sa iyahang pagtuon sa doktrina sa simbahang Katoliko kon CDS, no? Catholic Doctrine Seminar, no? Si Bro, no? Si Bro Duki, siya mo'y pahayag kabahin sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Pwede gapon mo mangutana, no? Okay, kay mas nindating bago pa ni, karon pa ni siya mahimong mamumulong. No? Pero wa pa ni mo graduate pa ni pohon kaluyan, pero amo yung giuban kay gusto siyang makakat on jud sa iyang sa pagtulunan sa itong simbahang Katoliko. Siya na'y bala siyang topic nga ibat-bat diya kanyo. Okay bro? Imuha ang panahon. Mayong hapon sa tanan. Di mo lalim sa una sikir og tan-aw sa Facebook karon nasulod na gyud siguro ko to sa Facebook. Bitaw. So sa makausap mayong hapon sa tanan nya kining tanan ay tabo man ay tungod sa dakong gugma. Kay ang ingon sa Ginoo nga ang kamatuoran atong isabuwag ngadto sa tanan katawhan mo mayang kasuguan. Usa mga igsoon, ang akong tema nga akong ikaambit nga na kaninyo dugma sa ato ang mahal nga inahan nga si Santa Maria. So naman tayo upat ka dugma nga si Santa Maria inahan sa Dios. Si Santa Maria kanunayng ulay ang ikatulo siya Immaculada Concepcion o si Santa Maria gibayaw ngadto sa langit. Nya kay taas-taas man na nya hapon naman dito lang ko mag-focus kang Santa Maria nga diin siya sadyang napasataguangkan sa tiyan sa iyang inahan. Gihinlo na siyang daan, gi-prepare na siyang daan tungod kay adunay plano ang Ginoo nganha kaniya. So, mo to. So kani, kung nay mangutana, akong paningkamutan nga matubag pinaagyo sa bihapon sa dakong gugma. Kay ang gingon sa Ginoo, kung tinuod ka nga nahigugma kanako, mutuman ka sa akong mga sugo. Unya ang sugo sa atong Dios, higugma ang Dios labaw sa tanan. Kasing-kasing, kalag, salabutan o kusog.
Ang ikaduha, higugma ang imong isig katawo sama sa paghigugma nimo sa imong kaugalingon. Busa, kung mangutana, paningkamutana kog tubag. Kung dili, magpalaban ko sa akong mga mentor. Ano? So, dito sa ikaduha ay katulong nga dugma ni Santa Maria nga diin. Kasagaran manggod mga igsoon, na interesado ko ni aining mong tapika kay tungod inahan siya sa Dios apan daghan ang dili gusto niya. Kung atong unaon, gipili na siyang daan sa Dios sa dihang gisugo niya si San Gabriel, no, sa diyang niingon, bulahan ikaw sa babaeng tanan. Kinsa man kita karon nga dili ganahan niya, nga ang amahan mismo gisugo pag ang anghel, no, nga ang Ginoo manaat kanimo. Nya kita karon kusog kita umiingon gawas siguro sa Katoliko. Apan kato atong mga kaigsuonan nga gawas ni ining punduka o ni ining simbahana, siguro pinagi sa gugma o pagpaubo sa garbo ato kanang masabtan. Mao kini ang mga pipila nga mga pangutana mga igsuon unya ato pong hinaynayon og tubag, no? So kasagaran miingon dito nga ang tanan nakasala og nahilayo sa grasya sa Dios. Diha nato na mabasa sa suwat ni San Pablo ngadto sa Taga-Roma 3:23. Tanawa, si Santa Maria tao na. Nakasala na siya. Sulayo na siya sa himaya. Dili gyud na siya putli o dili gyud na siya hinlo. Kasasala gyud si Santa Maria. Sumo nang mga pipila nga mga punto nga usahay, kung dili kita magtuon sa atong pagtuo, makapahimo ka na nga mahuyang ta. Unya usahay atong timanan nga ang gahom sa pikas, no? Dili tong lain pundo kun dili ang gahom sa yawa wala naman ngadto sa bitin nga iyang giamit ron iladon si Adan og si Eva. Wala na pud ngadto sa baboy. Kay pangihawon man ganina sa kanta sa atong igsuon, pagkaong gidili gikaon man sa Katoliko. Karon para safety ang among demonyo dito siya mopuyo sa tao. Atong timanan mga igsoon diya sa Genesis 3:15 ang giingon diya nay duha ka matang, no, sa henerasyon o duha ka matang ang babay ug ang bitin. Unya ang bitin diha pagkadugmokon sa babay. Unya ang bitin magapaak ngadto sa tikod sa maong babay. Karon kung ikaw katong tao o ikaw katong naipanghuna-huna nga wa kaganahin ni Santa Maria, igsuon piyo nga imong mata, hinumdumi, asa ka karon na bilong? O asa ka naisakop? Sa bitin o sa babay? Unya ka ng bitin na pag-abot sa New Testament, nahimo mang dragon. Nya asa lang po kakaroon? Sa dragon o sa babay? Kaya nagpabili man ang babay. Gani, ang babay, nakita ni sa pananawo ni San Juan, ngadto nga nasa langit. Kaya ang Espiritu bayaw, wala gilawas. Apan nganong nakita niya si Santa Maria dito. So sa to pa lahi na po na siya nga dugma, no, nga gisaka si Santa Maria ngadto sa langit. Apan ako ipadayon, so tanan daw mga tao nakasala according sa suwat ni San Pablo, tinuod man na. Apan dapat magpalawom ta sa tong pagtuo kay si Santa Maria, kay giingon man dia ang mga igsoon sa San Lucas nga walay dili imposible mahitabo. Walay imposible mahitabo diha sa Dios. So kita binuhat sa Dios, so naigahom ang Dios kung unsa iyang plano nga ni kanato. So dili nato questionon ang Ginoo kung iyang gi-prepare si Santa Maria nga pagkasudlan sa iyang anak. Ato'y padayon ang pangutana, ang mga pangutana sa atong mga kaigsuonan. Ikaduhang mga pangutana o mga argumento nga ilang ginagamit mga igsuon. Ang una, sa suwat ni San Pablo ngadto sa ang suwat ni San Pablo sa Taga-Roma nga sa 3:23 nga nagiingon nga ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Ang ikaduha mga igsuon, dito lang gyapon ta dito palayo. Guys, mag-vlog pa mi sa dito gyapon ta sa suwat ni San Pablo sa Roma gyapon kay di man ni ang kasagaran nga mga gamiton. So, balhin sa mo dire guys, balhin mo. Walay buling sa sala. Duhan. Ang kingon diha sa Roma 5:12 Tagom, shout out ko sa Safety Tagom. all men have sinned, ang tanan nakasala, no? Imo nang basahon mga igsoon ang Okay na. context. Unya si Santa Maria tao na sa inahan. Si San Joaquin ug si Santa Ana. Sa born again. O kuha ba ko na sayo. So, anak gyud sa tao. Nagtuig sa mi. Unya akong palikon, kung dili ka magpalikon sa imong pagtuo isip Katoliko, maipo gyud ka. Magsigir man ka pitok-pitok. Tagatagom.
Tao bitaw no? Sir. Ang nindot kilang uniform guys. Bitaw na, bitaw na gyud ni, bitaw na gyud Safety kasi tago. no? Nga. Ikatulo, si Santa Maria tao. O, wag yun. Wag yun nalayo, no? O kang ikaw So, pa, si Santa Maria nakasala. Na sila Kailangan i-page ng niya. mata sa ang kamaturan ikaulima, amo lang i-share o ang kinon, ilahang si Santa namo sila Maria, ilang sarili dili siya na Facebook Immaculada page. Concepcion. Ay mo kalimot Pinamatay man. follow sa ilaha. Mo na mga pipila ka mga argumento nga moingon sila nga si Santa Maria dili Mata sa siya kamaturan Immaculada dahil. Concepcion. Hoy, bro kapalar daw. Oh, bro. Samuel Mate. Kailan? Unsa kay tubag anak? Samuel Mate lagi. So mga Tagasa ni siya igsoon, nga. pagulti ko ninyo karong kahapon. Para sa God bless bro kapalar si FD si Subtagom. Tagasa di ka bro. Mga tipik Ilado jud kini si bro. Bro kung kailan mo. Salamat, bro. Salamat kayo. Sa itong mga kaubanan kay Dahil kato ganing nagkuhan ka diri nanhi ka diri nga nagkuhan ka diri ang ikuana. Nagrally ka ang topic mo purgatorio man siguro to. Ni comment ko na siya. Tingagay ko nga si Titagom ba ni mura magdili. Murag lagyo ba pero kay bro naman na tong kuwan. Mabot naman ta sa tanang Bisaya. Pati Ilonggo Manila mabot. Kay giswat dito sa atong apostol. Yes, no? Unsay tubag Ayaw lang yun, bro. mga igsoon atong tubagon ang mga pamutana diha sa Roma 3:23 Sa Bohol, isugda ni Padre Darwin sa Bohol, ikuana na to sa Desog Tagom niya karon ni Brod na ang Facebook dire. Pati po sa Tagom na sila mata sa kamatuoran ay mo kalimot ikuan. Amo lang i-publish dire sa Kristiyanong Ligaw, kamo ni bahala follow rito. Medyo 20,000 naman natong follower dire. Ang uban, protestante di man gid mo like. Ang nilike ra dito 20,000 nga mga Katoliko. Di man na mo like ang Mabito bro nga, yan ni pero di ta magpaligo sa Panabo City. magbantay ka sa konteksto sa mga bersikulo ilang pagamiton. Kaya nakuha na po nila Padre Darwin o sa Manila. Kanang tao nakasalaman, busa, mamatay sila. O si Santa Maria nakasala. Lagi nini, basig diyan yan ang Oo, pagkaya. si Santa Maria namatay. Kinabangay lang ta kay para masangyaw yun. So, ang pangutana ng mga igsoon karon. Napaka-i-line ka sulti niya. Maro to ako nga, God bless lang tanang. Kanang bang tao Ma'am, unsay masulti nimo ma'am? kasala. Safe di Tagom. Mao na ibukat nga pangutana karon nga imong tubagon sa imong kagalingon. Ngano man? Sa itong page bata sa Atong kamatuoran. timan-an. Ongoing na ba na wala ko buhaton pa. Nay usa ka Agat pa. Dios. Kato no? Kami kanaog. So mata sa kamaturan ang vlogger nila. Kato si Brad. Taguangkan usab ni Santa Maria. Adi si Brad Mike di ay. Ituo kita nga si Jesucristo 100% nga tao ug 100%. Siya may nagingon na nga na sila ikuan. Buhat po lagi nung ginuha nga sabutan pa. Maon marag mata sa kagwapo na. Kay Namatay man si Kristo. ato Susa ikuan ko pa di ay. naghanap mananaw. Sa atong Namatay kuan. siya 100% nga tao. Dara atong So, mga taga-tago. sala uday si Kristo karon. Bro. Mo na yung mga bukat nga pangutana nga ato kong pamalandungan. So safe di Tagom na pud sila ilahang gibuhat. Kung kaniadto nagpirok-pirok imong mata tungod kay Puro nagibog Krisosol, ka. buhat po siya karon, diha, ha? Imo na po silang papirok-pirokon. Katong nagbuhat mi mo isa-isa. Tubaga igsoon si Kristo Amo nga isa-isa. namatay. I know, Tao Reggie man Safety sa. TV, Milvin So, Chobodown TV. nakasala ba si Kristo? Inarobon down TV. Ayaw na biyahe Pagbuhat- argumento. Pagbuhat po imo hat Ipatubag sa niya. Nagbuhat po si Nakasala nag-live ba po o wala? siya si Jonas. Kaya Jonas namatay man TV gid po siya. diha si Na? TV. Namatay nga atong Ginoo. Okay, sikat naman Sunod ang mga Kristiyanong igsoon, Ligaw, sikat na ato Kristiyanong Ligaw. So, kong padayon. nagbuhat po isa-isa kay katong nagpalo sa Kristiyanong Ligaw mo. Palo po to sa mga sa kabroso mo. Palo mo pero magbuhat lahi po ng page. Sunod Buhat is na lang, bro. diha sa Hebreo 2:14, no? Dali ra kinanaga na mo. Ako nang basahon mga wala igsoon. mi follower. Sinsa kay Makabot hangin kayo. 2,000 ang view. Gi-share Diha ra mo sa sa Kristiyanong Ligaw. 2:14 sa Hebreo, Kanang inyo ha, kanang mata sa kan inyo ha kay mata sa kamatuoran sa larawan sa kamatuoran inyo ha kana may lang vlogger bro sa Tagom. sang ugayon kay Di Tagom. ibog man. I-share na mo na. No? Dali ra na mo kuan na So sa Hebreo 2:14, pag-abot ninyo mga 10,000, 20,000, amo 20,000 naman among follower. Sa kanang Katoliko lang kay di man na mo like ang mga protestante. Ang live gani di mo wala gi advertise ang live gani kay gi protestahan ang live. Kaning live na mo dire, kaning live na to dire, wala ni siya advertise So kay. Hebreo 2:14 tungod kay ang mga anak Napo to si- mga tao man Katong nga nagwal dunay si- unod isa po ug to dugo yung nagwal tong- si Jesus ay, usab institution nahimong manalo, sama eh. kanila Katong ug nagwal ba? niambit sa ilang tawhanon. Buhat yung nungnan po. So sa to mga igsoon, Giwaan ba? si Kristo ni Bro, ambit. ito nga grabe naman ning to. no, niambit Naulaw. kang Nana Santa ila din Maria. sino? Kauban na sila Sa iyang atong undanon kauban niya na katong si tarong unod, nga napildi ug ni naa siya'y
Kardisino na po yung So, sa sa magsabog Hebreo dito. 2:14, Ilaha. Og dito atong ilaha pamatutan din nga na. si Kristo gid ay Ito yung Torel, yung dili tao. po sila sa kuan. Mo na pagguba karon nga si Santa Maria ba Moto. kasala. Mo kinabuhi. Kay atong patulunan, Kanyang higpit yun nga si nakatubang ba? Santa Maria Kanang giraala yun magani. Apay Concepcion. tubigyan sa mga kaabag Ato pa yung sundan. Na. Kung atong basahon mga igsoon diya sa kaalam ni Solomon 1:4. Nag-iingon diya Wag nga bantayan mo ganana pagpalon. ang kaalam Pero dili mas mo di sulod kuan gyud ang no? gatong kuan pag-abot sa atong queen. malimbungon Kuan si queen ug ba? makasasala. Inaabot mi nga tao. ganila, naabot og Apan atong timan-an naabot og nga kaning kaalama unsa man ni siya kay kung ato nang katong Furious Catholic isgutan katong taga Manila nga sa FD Mura magwalibili, no? Kaalam ni Solomon 1:4. Pero gikuha po sa SDA. Kung ato nang Si basahon Hoy, shout out sa Kayon, may Dan Masin, shout out ra kanang Mga ito na may memorize. vlogger sa ang kaalam katong dili sa gayud mo SDA puyo nga vlogger diha nga kang i-edit bisan mo. kinsa nga may I-edit pa ro malimbungon kayo. o Patyon ang imo to, mapaulipon o Ang magpaulipon title pa yun. kasala Ang malikong title pa yun. Patyon nagkampol. Ang Ang babae kaalam nga, dili gayud mo agin, puyo patyon diha sa kang 69 bisan kinsa Nanong apil-apil nga magkara nga malimbungon domingista o mas la pareho maka magpaulipon nasulpot sa nganong sala. kuha man ang Anong ako maningikot ko mga igsoon kini kaalam ni Solomon 1:4. Duha, katong magnay-bungot diri. O kat Timan katong isa katong na ay kaalam diri katong tabukon. nga ang kaalam Oh, dan maasin dili ba? mo sulod sa Kasuya lagi kayo kay anak o ko. nagpaulipon Oy, sa kung sala. manguha ka video na mo ba Kung saan yung tarong kalama, na og title atong na basahon na po ato gibutangan ng may gilabay patyon na dito itong dili to mga igsoon sa ma-advertise suwat ni niya. San Pablo ngadto sa taga Basta ko Corinto masimita na ma-Facebook dili. 1 Corinto 1:4. Dagang mananaw kay ang title. Kung atong basahon, Bastos kayo. Patyon sa CFD ang di mo to patyon sa CFD ang Atong 1 Corinto Nako magit. 24. Sos ko magikan. Suro ko lugo sa iyang mga content. 1:24. Kita na to ni mga bro. Nasuro kung kung pagtanaw na ko sa title sus pag-ana na ko. 1:24. Apan alam ni adtong gitawag sa Dios. Kung dili to live. Judeo siya o Grigo. Si Kristo mao ang gahom. to kato kay live ug ang god latin kaalam himo kay live man sa pero Diyos. wala man toy kuan wala man toy malito kay ang Ato nang ginahinay magibasa ra man to ana ito ng komento Una ang kaalam dili mo sulod sa malimbungon o pero katong giingon katong nagpaulipon dai sa pare sala. akong gi-upload na lang pod Kaya kaning kaalaman pag-abot dili naman sa katong kuan pa Bagong pare nga Testamento magpahiling sa sulat ni San Pablo kuan sa ako 1 to kay Corinto isip bawi ato ba 1:24 dili man ta ko si mag-upload Kristo ato kuan kay hangyo gahom magtikuin nga sa Dios. ay ang kuya nga dili lang Nga, kay ang kuya pangutana. dahil reliyon Kaya ang kaning kaalam gahom man sa Dios ug mao si Kristo. Nila lang video. Nisulod ba ni kang Santa Maria? tapaw silang daw nga murabag mga tisoy Ang lakong tubag. Edit lagi mo habro perting nga ana suluda. ko grabe na pa jud lain Ni Puyo pa yun. mas lala ang nanguha Pila ka bulan? ang kani nga to agi panguha Siyam sa ka bulan. pero mas lala to Unya, sa SDE balik ko na to. title pa lang Igsuon. Brutal na kayo. Ang Brutal kaalam kayo nisulod niya. kang Santa Maria. tangkatpod anong mura Pamunta na ako balik ni mo igsuon. bagay Sa imo kog tubag. Kasala ba Santa Maria? Ikaw na po'y mangutan lang karong Katoliko. makabalos na lagi ko Sa anak mga tao sibyat buot mo na sila gilaha lagi mulibog nga mo. kanang debate lagi Igsuon. kay kate Sulod yun. ang kaalam kang Santa Maria. Itong Biblia nga Kasala ba Santa Maria? Oh, kapag Kaalam ni Solomon, di mo sulod ang kaalam sa malimbungon. Grabe naman ito. O makasasala na tao. Sa verse tao. So mga igsoon, katong mga pipila ka mga tubag, mga simple Sigapo, tubag, muna yung unta, kakuha ng kita trinite kay makupot Sigapo, nga na. tulo man. Ano man, Bira, basig, diretso, taon-taon, tama, kung sarata sa mga tao nga naglakot ng Santa Kato Maria. na lang video niya, Hinumdumi nga sa akong kaluwasan, gigamit siya sa Diyos. Anyana man tong, Aron kita anyana man tong mga subista. luwas. Hadlock mo Kay kina download ang na mo. gigamit sa Diyos Ano ko. nga lawas Oy, wa na mo dugo. to gihadoy, amorang gi Dito amorang gi tumagikan private, amorang ang gibalik. Santa Maria. Kung na-delete So, mo to atong kantsawan gugmaw ka na itong inahan. Asa man tinuod Sama sa iyang giingon kang San Juan, sa iyang hapit na siya mamatay. Kung siya ang giingon, anak, siya ang imong inahan. Amorang Unya, gisabot man tubang siguro sa siyang inahan, niingon siya, babay, balik na mo niya. siya ang Dadaulo imong naman inahan. sa Brista. Unya, dinala sa maong tinukan ang iyang inahan nga Memang sa ka katong Santo Papa dito sa kuan Pamutana, lang picture niya gibutangan og sa kuan dito tibuok, relation niya. katawan o tibuok, mga nagtuo kami sa Kristo, kinsa ra may tao o bundok Odiyo gin mga kagangan. nga may nidawat Nakuha, sa ang mga inahan picture sa na to atong Santo Diyos. Papa nga nagikumusta atong mga dibil. Nya Wala kay kumunta nila lain caption katubag. ba ako. Grabe. Proud kay tang Ah, Katoliko. grabe ni. Kita ra gyoy ni tuman sa sugo Ang kanang mga vlogger sa kanang kuan pilde mo sila mo Kaya ang mga ingon sa Diyos, ang nahigugma Ya, kanako katong libro nga 666, motuman ibalik-balik sa na akong nila. mga sugo. Libro sa 666. Unya si San Juan, Okay. tinunan Dagan sa atong magpapalo sila Ginoong sa kay Kristo. katong O mga kita religista, nito usab kang Kristo. Dapig mo po sila kay Katoliko Busa, nga tabangan. tawa lamang nga sulod Bisan pag nato, Sabado to yung kadawato simba, nato uliyo ang sila. iyang inahan. Mutanaw ra Apan mga may sila ha. pipila kita nga mga Kita kaigsuunan, ra mo itabangan. naunta mga igsuon, pinaagi sa Kita, pagpupos sa bunagi garbo. og kanang- Di man ni,
English na sa Dios. Garbo usa ka dakong Magparihan na sila mortal palo. sin. Pero Katoliko wala yung palo ana, Katoliko ug mo palo. Bag-o sa maong tinuod nga katuyuan nganong si Kristo nagpakataw ning kalibutan. Ang problema man gud sa kanang Unya, Kristiyanong imong ligaw, tabunan ang sulod og pride. mga siitdir kasagaran kay ngano. Nag-focus ka kang Ang Kristo publika nga may masulod ulo sa dire. simbahan. Maulaw sila mo comment. Apat ang Wala simbahan man nga mo sila yung verse. lawas. Oy, magay daw kung verse na asa mabasa. Ginabay. Ya mana to, bro, maulaw man mo sulod ra, bro. Mo comment. Gidawat yung ang ulo, ginabay ng lawas. Kaya ang lawas mo man yung simbahan. O kanang simbahan mo po diyang Kung lawason. comment sila dire, mo comment ang mga pastor sa dire. San Marcos Pangiwan 16, mag-verse 15, Ang problema na ang muturo ag magpabunyag maluwas. Pero mangumit patanan, kaya kayo ang problema ng Bunyag di sila kalahotoy. Sa may nibunyag nimo Kung karon. nagsiipdi na sila Kung wala ka na simbahan na. Kung naisipdi resibo. Atong timanan mga igsoon nga ang simbahan sa Dios. At ilonggo Wa man ginanawa. sabot mangyapon na sila. Katoliko ba si Kristo? Ay, parting Kaya ako ako ang kay mangita sa Katoliko. born again. Ngano? Unsa nilang Katolik mga igsoon? Universal. Si Kristo ba dili makailapon? Perting kay Ito lapon. tan live No, di lagi nagpuyo sa Pilipinas ang